So, ayun na nga, no? Let us continue the influence line. So, yung influence line is meron tayo dito, same problem pa din yung kanina natin. Ano? Tapos, kanina kasi naggumawa tayo ng influence line using the load or the reaction. So, ngayon naman is pag-usapan naman natin dito about the shear. Kung paano gumawa naman ng shear line about the, or paano i-compute yung shear. So, ganito yung ating influence and ating loadings. Diba? Ganito yung ating loadings. We have the 20 kilonewton and then the 60 kilonewton. So, nakuha na natin yung R1. Diba? Nakuha na natin to yung 58 kilonewton na reaction dito sa R1. That is R1, ano? Okay, so, ngayon is computing natin yung shear based on our nakuha. Kasi yung hanapin natin is the shear at C. At this point, it's C. So, we have 58. Kasi yung 58 is the reaction. Diba? Reaction R1 minus 20 minus 60. Our shear is negative 22. Okay? So, paano naman to? Pag halimbawa, let us, pag ano naman is, i-compute naman natin siya by, anong tawag doon? By shear. Influence line, influence line for shear at C. Yung tawag natin dyan. Influence line at shear. Influence line of the shear at C. Okay? So, ganun naman yung ating gagawin. So, ganito yung ating magiging influence line. Sa shear, this is for the influence line for the shear. Ganyan naman yung kanyang illustration. Kanina, yung illustration natin is triangle lang, di ba? Triangle lang, ganun lang. Ngayon is yung shear naman natin is ito na. Ganito na yung ating itsura. So, ganito yung ating illustration. We have this, ito, sa baba, we have negative 0.6. And yung tells natin is meron tayong positive 0.4. Okay? So, ganyan yung ating magiging illustration. Okay, so alamin natin to portion na to. So, we have, kasi ito, makukuha naman natin yun by ratio proportion. Diretso naman itong linya na yan. Diba? Diretso naman yun. So, makukuha natin dito, that is 0.1. And, yung 60 naman, is kunin natin, dito yung 60, is 0.4. Okay, pag hindi mo ulit alam yan, ay mag-aral ka muna. Aralin mo kung paano yan nakuha. Kasi we will not be discussing that anymore here in this influence line. Kasi pag nakadating ka na dito sa influence line, so ibig sabihin, almost nakakaya-kaya mo na yung mga ganitong pagkuha lang ng ratio. Ano? That is ratio and proportion lang, ha? Okay, so, how will we compute for the shear? Shear, we have 20 times 0.1. Diba? 20 times 0.1. Yun yung kasi kinalabasan niya dito. 60 times 0.4. Yun. Dito, minus. Ano minus? Kasi yung 0.4 natin that is negative. Dito is positive. Diba? Dito, nilabas ko na lang yung negative kasi this is would be 0.4. Negative. Okay? So, we have negative 22 kilonewton. So, ganun din. Parehas lang din yung kanyang ginawa. Ano? Or lumabas. Parehas lang. So, it's up to you now kung ano yung mas preferable mong gamitin. Pero I think pag mga ganito lang naman na loadings, at hindi ka na mag-influence line, kayang-kaya naman. Diba? Pwede ka naman dito na lang sa dati, yung summation moment. Pwede naman, wala namang problema doon. So, paano nga ba ulit gumawa ng influence line using shear? So, ganyan yung dating shear. We have R1, computing natin, 1 unit load. For the 1 unit load, we have 1 times 10. Tapos yung R1 natin, that is, yan. Shear natin, we have 1 minus 1. Shear natin yan dito, 1 minus 1. R1 minus 1. This is our shear here. Yan, yung shear natin yan dyan. Okay, that is 0. How about if we move our 1 unit load, 1 unit naman to the right. Okay? So, ganito naman. R1 times 10 pa din kasi nag-moment tayo dito sa B. Yung distance niya is, ito lang yung magbabago. That is 9 meters or 9 units. Okay? We have R1 is equal to 0.9.
So, ito naman yan. Ano? Actually, that is ano ba yan? Negative. That should be negative. Okay? Negative yan. Mangyayari yan, negative. Okay? Ito naman yan. Actually, this is a shear. Shear na pala tayo. Shear. Yeah, negative yan. Negative 0.1. Okay? So, how about if mag-move tayo ng ganito? Actually, ganun din. Yung shear naman natin dito sa portion na yan, kasi ito is 0.2. 0.2. Negative 0.2. Diba? Ito yun. Ito naman, we have yan. Okay, so meron tayong negative 0.3. Up to the point na umalo tayo sa hanggang dito sa C. C natin is ganito. Huwag muna tayong mag-ano dyan sa C. Huwag muna natin i-locate direkta. Kunyari, meron tayong mga mm displacement from C. Almost zero, or almost zero na tayo sa C. Pero, move muna natin to the right, to the left ng konti. Mga ilang mm. So, ganito yung mangyayari sa kanya. But we are considering that the value is almost 4 meters from point B. Okay, so our R1 is 0.4. So, the reaction or the shear at this point, yung reaction natin dyan, that is R1, 0.4 pa din, no problem. Tingin mo, R1 minus 1, kasi yung value mo dito is 1. So, we have negative 0.6. Okay? How about naman if we move a little bit, right side naman ng C. Konti, ng konti. Kasi ito mag-change na kasi yung value o yung yung orientation. Diba? Mag-move tayo ng a little bit. Sabihin from point C, siguro mga 1 mm or 0 mm, 0.000 mm, 001 mm. So, ganun. We have, yun, ganun din ating reaction, R1. Same pa din. But our shear is R1 na lang. Kasi, tumitingin na lang tayo, tumitingin na lang tayo sa mali ng iba. Hindi. Tumitingin na lang tayo dito sa portion na yan. From this point, hanggang doon. Ito na lang kasi yung tinitingnan natin. Kasi kaano tayo dito sa shear. Yung papunta naman dito sa kabila, hindi na natin yan tinitingnan. Yung kabutihan kasi ng isang tao ay mali. Papunta dito is hindi mo na siya natitingnan. Okay? Yung titingnan lang natin is hanggang dito lang. Ano ba yan? Okay, so hanggang dito lang yung natin. Ito na lang yung titingnan natin. That's why our shear here is equivalent to R1. Okay? Hanggang dito lang natin nagpo-focus. Pero kung gumagawa tayo ng influence line dito sa portion na ito, of course, yung titingnan mo naman, eto. Pero yung nasa kanina na side is hindi mo na siya titingnan. Ibang anggulo naman. Since we are pertaining about this shear at C to the influence line at R1, so ibig sabihin, dito tayo nagtitingin. That is, your shear na is about R1 or equivalent to R1 na lang. That is 0.4. So, dito naman na yan makikita. Yan, naging positive na siya. Nag-change na siya. Diba? Doon na. So, how about if we move 7? So, ganyan naman siya. Yung R1 mo is 0.3. Okay, 0.3 na yan. So, and so on, and so forth na pumababa na siya. Diba? From 0.4 to 0.3 to 0.2 to 0.1 and to 0. Okay? So, ganun yung ating magiging influence. And later on, i-discuss ko on how will we do this one. Kasi titingnan natin yung magiging illustration dyan eh. Kasi ganito yung mangyayari naman dyan. May formula na kasi yan. Ito yung value ni A.
from this point up to this, that is A. Okay? That is A. Ito ngayon yung B mo. From this location naman to this point, that is our A. B, I should say. Okay? Tapos ito, the interspan, that is your L. Okay? So, yung value natin yan dyan is that is A over L. So, that is, ano yung A natin? From point C, di ba? Ito yung nilalocate natin. That is 6 over L. 6 over L, that is 0.6. Yun yung andito natin sa baba. That is negative. Diba? Kasi yung shear natin is pag ganito. 0.6 pero yung tinutukoy dito sa baba. Ito, sabi naman from this point, yan, that is B over L. That is 4 over 10. That is 0.4. So, ito yun. Okay? So, I hope na nakuha mo yan. This is the formula. That is A over L. Ito lang yung tandaan mo. Ibig sabihin yan, that is A over L. Ito naman, that is B over L. Yun lang. Walang masyadong, dito, walang masyadong special child meron. So, I hope continue to watch the video. Actually, hindi naman to masyadong, pinakita ko lang kung paano siya nag-move or paano nag-move yung influence, like paano naging nangyari na ganito. Okay? So, I hope na manood ulit kayo sa ating video. Na-subscribe nyo na ba? Kung na-subscribe nyo, mas mabuti. Kasi meron pa tayong mga videos na ipapakita dito para updated ka. Sige. That's all for today.